Magandang umaga mga bata. Mape, mapewa na ulit tayo. At tayo ay ang ating Mape Health Quarter 1 Week 4. Magandang araw muli sa inyo mga bata. At kamusta na kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon ay bago tayo magpapatuloy, ay tayo muna ay aawit tungkol sa nutrisyon. Sabayan nyo ang video mga bata ha. Pagkagising sa umaga, ang nutrisyon ay isa-isip. Dahil ito ay kailangan upang humaba ang buhay. Tamang pagkain ang iyong kainin, healthy diet iyong kamtin, upang tumalas ang iyong isipan at tumakas ang iyong katawan. Nutrisyon ay kailangan para humaba ang buhay. Kumain ng prutas at gulay upang sakit ay maiwasan. Tatalas ang isipan, balanseng pagkain araw-araw. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Nutrisyon ay kailangan para humaba ang buhay. Kumain ng prutas at gulay upang sakit ay maiwasan. Tatalas ang isipan, balanseng pagkain araw-araw. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Ugaliing mag-ehersisyo upang ika'y maging bibong-bibo. Para na rin sa iyong kinabukasan sa pagpasok sa paaralan. Sabayan mo ng mastong pagkain, i-push mo lang, sige, kaya mo yan. Upang tumalas ang iyong isipan at tumakas ang iyong katawan. Nutrisyon ay kailangan para humaba ang buhay. Kumain ng prutas at gulay upang sakit ay maiwasan. Tatalas ang isipan, balanseng pagkain araw-araw. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Nutrisyon ay kailangan para humaba ang buhay. Kumain ng prutas at gulay upang sakit ay maiwasan. Tatalas ang isipan, balanseng pagkain araw-araw. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Kumain ng gusto at maging aktibo, push natin to. Ayan mga bata, kumain daw tayo ng wasto. At ngayon para sa ating layunin ngayon ng ating pag-aaralan ay nasasabi ang kahihinatnan ng pagkain ng di masustansyang pagkain. Ito ay makikita sa H1N-LC-D-2. At bago yan, tayo ay magbalik-aral sa nakaraan nating lesson, pag-aaral. Ito, magbigay ng mga di masustansyang pagkain. Ulitin ko ha, hindi masustansyang pagkain. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng halimbawa. Okay, ito ba ang inyong mga sinabi? Tsokolate, candies, marshmallow, soda, soft drinks, donut, ice cream, at mga french fries.
Okay, ngayon naman ay tingnan natin subukin natin ang inyong mga sarili, mga bata. Sagutin ang aking mga tanong na aking ipapakita. Una, ano kaya ang mangyayari kung si Jose ay kumain ng maraming candy at tsokolate? Anong mangyayari sa kanya? Okay, tama. Next. Ano kaya ang mangyayari kung si Andrea naman ay araw-araw umiinom ng soda? Ano ang mangyayari sa kanya ng soft drinks umiinom? Okay, tama. Mahusay. Sunod. Ano kaya ang mangyayari kung si Ben ay ayaw kumain ng prutas at gulay? Ano ang mangyayari sa kanya? Tama, mga bata, mahusay. Ano-ano kaya ang mga posibleng epekto ng pagkain ng mga hindi gaanong masustansyang pagkain? Ano kaya ang mangyayari sa atin? At ano kaya ang mangyayari sa mga batang ipinakita ko? Ayan, yung mga palaging ganyan ang kinakain. Ano ang mangyayari at epekto nito sa atin? Una, ang mga resulta ng pagkain ng hindi masustansyang pagkain ay paghina ng memorya at nahihirapan intindihin ang mga pinag-aaralan. Ayun pala, mahihirapan tayong intindihin mga bata, kaya iwasan natin. Next, sunod, pagkawala ng memorya at pagbagal ng pag-iisip. Naku, huwag natin palaging kumain ng mga hindi masustansya. Ito ang mangyayari sa atin. At sunod, nawawala ng gana sa pagkain at pagbabago ng pangangatawan. Ayan, hindi na nakakakain ng masustansya. Nakita nyo mga bata ang maaring mangyari sa atin kapag hindi tayo kumain ng masustansya? Gusto ba natin ito? Gusto ba natin itong mangyari sa atin? Palagay ko ang sagot nyo ay hindi. Ayaw nyong mangyari sa inyo. Kaya ano ang dapat nating tatandaan? Ang pagkain ng hindi gaanong masustansya ay nagpapahina ng ating kalusugan at maaaring magdala ito ng iba't ibang sakit. At ngayon, tingnan natin kung nakinig kayo kay teacher sa ating pagtataya, iguhit ang masayang muka. Kung ito ay dulot ng masustansyang pagkain, iguhit naman ng malungkot kung ito ay dulot ng hindi gaanong masustansyang pagkain. Ilagay natin ang sagot sa ating mga notebook o kwaderno. Number 1, makinis na balat. Ano kaya ang sagot dito? Number 2, bulok ng ngipin. Number 3, pagtangkad. Number 4, mahinang katawan. At number 5, sobrang timbang ng bata. Okay mga bata, nasagutan nyo ba? Atin itong tingnan ang tamang sagot. Kung parehas tayo, lagyan po ng check ang inyong mga sagot sa inyong notebook o kwaderno. Ayan ang mga tamang sagot. Okay mga bata, natapos nyo na ba? At ngayon, meron tayong karagdagang gawain o assignment. May babasahin tayong tula at sagutin ang mga tanong. Isulat muli sa notebook ang mga sagot. Ang pamagat ay mag-almusal tayo. Isang umaga, naghihintay kami ng kape, ice cream at cake. Ito ay matatamis. Daing na isda, ube cheese na maalat, longganisa, hotdog at tosino, mamantikang pagkain. Mga pagkain na nakakasira ng kalusugan, sobrang matatamis, maaalat at mamantika, nagpapahina ng ating katawan.
Kaya mula ngayon, iwasan kong kumain ng kulang sa sustansya. Kakain ako ng pagkain na nagpapalakas at nagpapalusog sa ating katawan. At ngayon, para sa ating mga tanong, number 1, anong klaseng pagkain ang mga nabanggit sa tula? Sagutan ngayon sa inyong mga notebook. At ang ikalawa, ano kaya ang klase ng pagkain ang nararapat na kinakain mo? Sige mga bata, habang sinasagot niyan, ay tayo muna ay magpapaalam hanggang sa muli nating panonood at pakikinig ng ating video sa health. Salamat po at paalam mga bata.